At sa loob lamang ng ilang sandali, second hour ng ating Fun Saturday. Puso ko sa bayan ko. Ito ang ating tinig ng mga kababayang Pilipino. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Bahagi ito ng ating paglilingkod sa ating mga kababayang minamahal ng mga Pilipino. Public service. Ang ating pakikipag-ugnayan puso sa puso. Ugnayan, pakinggan. Kasama po ang inyong abang lingkod, walang pagod na nakikipag-ugnayan. Pakinggan si Kerel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Second hour ang ating Views in the News. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Pag-usapan natin ang edukasyon sa bansa, mga kapitbahay, in consonance, in relations to what is happening today. Especially itong mga ghost flood control projects na ito. Malaki ang koneksyon, malaki ang relasyon. Sabi ko nga kanina, ano ang pagkakaiba o kaya ang pagkakahawig ng edukasyon at ng mga edukado? Edukasyon, edukado. What is the difference? What is the similarity between education and the word educated? Sabi ng ilang mga kaibigan ko habang kami naguhuntahan sa gitna ng kapehan, sabi niya, well, considering the situation in the Philippines today, naka-English pare ko sa Amerika kami naka-English habang nagkakape kami roon sa tabing ilog sa Lake George, alam mo maganda ang ambience doon habang pinanonood namin yung mga barko na yumayaot dito, dala ang libo-libo mga turista off and on doon sa pier. Doon kami sa second floor nung mahabang hilera ng mga kainan. Mga kaibigan natin, mga Pinoy at saka ang aking pamilya. Usap-usap habang nanonood sa napakaraming sandamakmak na mga bisita sa Lake George. Usap-usapan, nabuksan ngayon yung mga pagnanakaw ng pera ng mga taxpayers ng mga Pilipino. Napunta ngayon doon sa issue ng edukasyon. Sabi niya nung isang kaibigan natin, Mr. X, tawagin na lang natin Mr. X. Alam mo sabi niya, ang edukasyon talaga napakahalaga sa ating mga Pilipino. Katunayan, kung walang edukasyon, wala kami rito ngayon sa Amerika. Sa bakit hindi kami tatanggapin dito kung hindi kami makapag-English, lalo pa panahon ni Donald Trump. When you're in America, speak English. Walang ibang lingua, no other language in America but English. So we speak English. Okay? Sabi ni Donald Trump. Ngayon, edukasyon. Sabi ng aking kaibigan, si Mr. X. Sabi niya, ang edukasyon kasi ang sagot sa kahirapan nating mga Pilipino. Kaya lamang ang masaklap nito, ang mga edukado kasi ay naging mga magnanakaw sa gobyerno. Aray, ang sakit. Ang sakit pare ko Education and educated defined. Education, sagot sa kahirapan. Sabi ng aking kaibigan, Mr. X. The sad thing though is, ang edukado ang siyang magnanakaw sa ating bayan. Naalala ko tuloy yung nabasa ko dito sa Facebook. Alin ang tama, pare ko? Parang Ed Tolosa. Ito, magaling ito Parang Ed Tolosa, sir. Kung parang tunay. Alin ang tama? Ang magnanakaw muna at saka tatakbo. Or tatakbo muna bago magnakaw. Alin ang tama riyan, pare ko? Parang masilamuot Parang magulo sa isip Magnakaw muna at saka tatakbo. Sino ito? Ito yung mga hindi nakapag-aral siguro
Kaya hindi makakuha ng maayos na trabaho. Kaya umabot sa punto na magnakaw na lamang. Ito ang kulang sa edukasyon. Nagnakaw, pagkatapos na makahablot ng kwentas o kaya ng iPhone, tumakbo. Kaya nagnakaw muna at saka tumakbo. Ako'y naguluhan lang dito, paring Ed. Paring Francis Bose. Ako'y naguluhan lang eh. Alin naman yung takbo muna bago magnakaw? Parang nakakagulo, di ba? Pare. Rolly Eduardo. Parang naguguluhan ako rito ba? Yung isa tama, magnakaw muna at saka tatakbo. Di ba? Nakita naman natin yan. Nakasakay sa jeep, yung texting, hawak yung kanyang cellphone, biglang may kumalabog, hinablot pala yung kanyang cellphone ng magnanakaw. Yun ang magnanakaw muna bago tumakbo. Pero alin itong takbo muna bago magnakaw? Sabi ni Mr. Y, yung kasama ko roon na umiinom ng kape, pare, para ka naman bago ng bago. Ito ang modern way of pagnanakaw. Mag-aral ka, pero huwag kang maging edukado. Mag-aral ka, magnakaw ka. Kaya ito yung sinasabing takbo muna bago magnakaw. Ayun, yun naman pala. Yun naman pala. Pinag-aral ni tatay, pinag-aral ni nanay, kabilang siya sa pamilya ng mga political dynasty, nag-aral sa Harvard, nag-aral sa kung saan-saan, naluklok sa pwesto, gawa ng political dynasty, tumakbo sa pwesto, pagkatapos sa nagnakaw. Ito ang bagong definition, tatakbo muna bago magnakaw. Yun pala pare ko eh. Yun ang pagkakaiba ng edukasyon at saka ng edukado. Nung araw, nung ako'y nasa college, pinag-aralan namin, edukasyon. Isang pangalan. Ang spelling niyan iba, pangalan. Sabi ng misis ko, baka magbago ka riyan. Pangalan is noun in English. Yan ay education. Ang spelling ng pangalan sa Balarila is P-A-N-G-G-A-L-A-M. Dalawang G. Education is a noun. Ibig sabihin, ito ay isang proseso ng paglikom ng kaalaman. Sa wikang Tagalog, it is a process of receiving information or instructions. That is education. Ang educated, iba naman. Educated is an adjective. Sa Tagalog, ito ay pang-uri. Sa Tagalog, ito ay nagbibigay ng maliwanag na pagpapaliwanag kung sino ka, ano ka. Educated. Ito ay ang usual connotation nito, ang tunay na kahulugan nito ng edukado, educated, yung edukasyon na natutuhan mo sa paaralan, natutuhan mo sa kapitbahay, natutuhan mo sa buong pamilya, very specially, napasok sa utak mo at nandoon sa utak mo, naging edukado ka. Kaya lamang educated doesn't always mean na ikaw ay maayos na edukado, may pinag-aralan. Although sa tamang kahulugan ng educated, ang kaalaman mo ay matinyas at katimbang ng kabutihan. Good education. Yun ang educated. Kaya lamang malungkot. Napakinggan naman ninyo yung mga balita natin. Projects. Secretary Bunuan nagtampisaw na sa mga issues ng ghost projects. Ayaw bumitaw. And then ang COMELEC, mga balita natin to kanina, COMELEC, na iniimbestigahan pa yung mga contractors na nagbigay ng alalay, abuloy sa mga kandidato. Yung mga kandidato, pag-iimbestigahan pa sa mga darating na araw, pinag-aaralan pa.
Ghost contractors, mga guni-guni. Hindi ka pwedeng maging contractor kung hindi ka nag-aral ng may kaugnayan, mga subjects na may kaugnayan sa construction. Di ba? So, you must be educated. Nag-aaral ka. Buhat sa experience mo sa pamilya, sa mga kapitbahay, sa mga kanegosyo, at sa eskwelahan, natutunan mo ang construction business. Kaya lang, hindi ka edukado. Gawa lang ikaw ay gumamit ng katarantaduhan sa negosyo. And more so, yung tumanggap nito. Naalala ko tuloy, bakit tayo, of all the countries, wag na sa buong daigdig, sa Asia na lamang, bakit tayo, nung araw, Pearl of the Orient, panahon ng Commonwealth of the United States of America, namumukadkad ng Pilipinas of all the countries in Asia, sa lahat ng mga bansa ng Asia, ang Pilipinas ang namumukod-tangi. In fact, naalaala ninyo ang nagdisenyo ng Baguio, Burnham? Mr. Burnham. Ang disenyo ng Maynila ay dinisenyo ni Mr. Burnham, architect, designer, planner. Napakaganda. Kaya yung mga gusali riyan, kagaya na ngayon ay museum sa Pilipinas, napakaganda. Patterned after the United States. Mantakin mo ang designer pa nito, ang planner, Mr. Burnham. Di kalidad na international at the time. Because the Philippines was considered the Pearl of the Orient. Number 1 progresibong bansa sa daigdig. Unfortunately, dahil lang kay Manuel Quezon, it is better for the Philippines to be run like hell by Filipinos rather than run like heavens by the Americans. Itong kaletse-letse tayo ngayon. Kaya maging yung definition ng educated na bago na. Ang edukasyon natin ngayon ay catered after the whims of the politicians. Hindi na yung panawagan, pangangailangan ng daigdig. Kaya ang Pilipinas, tinitingnan ko itong, anong tawag niyan, yung animated na graph ng progress ng mga bansa sa Asia na lamang. Noong panahon ng after the war, ang Pilipinas number 1. Bumagsak ng bumagsak ng bumagsak, number 7 tayo of the 11 countries in Asia. Tinalo na tayo ng Vietnam. Tinalo tayo ng Malaysia. Tinalo tayo ng Indonesia, ng Thailand, ng Singapore. Patakan mo, Singapore, gagalinggit na bansa. Taiwan, gagaparanggot na bansa, Taiwan. Ang Pilipinas, number 7 na lamang out of 11 countries in Asia. Bakit? Tingnan lamang ninyo itong employment dyan sa bansa. 2024. 2024, 2025. Facts, education, way to success. World Bank, Transparency International, Philippine Statistics Authority, Ateneo V. Manila Research Center. Anong mga sabi ng mga ito? Ang Pilipinas, labor force. Labor force, ibig sabihin yung pwede na magtrabaho between the ages of 15 hanggang retirement age, 60, 65. Ang record ng Philippine Statistics Authority, meron tayong pwedeng magtrabaho na 52,420,000 Filipinos. Age 15 and above, pwedeng magtrabaho. Hindi nakasama yung mga retirables. Nasa labor force natin ngayon, out of 52,420,000 employables, ang mga may trabaho ngayon ay umabot lamang ng, well, okay na rin, 50 million. So yung 2.5 milyon ay totally walang trabaho sa labor force ito, ha. Ang masaklap nito, maganda na sana. 50 million out of 52 or 53 million na employable sa 50 milyones, 52 o 52 y media milyones na mga Pilipinong pwede magtrabaho. Sabi
ng Philippine Statistics at ng Department of Labor, 50 milyones ang may trabaho. Well, okay na rin. 2.5 milyon lang wala. Kaya lamang kung susuyurin mong maigi ang 50 million employed na mga Pilipino, madidismaya ka eh. Kasi hindi binabanggit ng mga nasa Philippine Statistics kung itong mga may trabaho na ito ay binabayaran ba ng tama o hindi. Yung mga underemployed, may bayad ba o hindi? May bayad. Pero kagaparanggot, bakit? Isinama rito sa 50 milyones na mga Pilipino na may trabaho, yung mga naglalako ng tinapa, naglalako ng mani, kinonsidera na itong employed sa ilalim ng records ng pamahalaan. Yung mga nagtutulak ng kariton, may trabaho. Mabuti-buti na yung nagtatrabaho sa Dunkin' Donut, okay na. At least may sahod itong maayos. Pero kasama rito sa estadistika, yung mga taong nandyan sa kalsada, nagtutulak ng kariton at nagtitinda ng fishbowl. Okay na rin sana ito eh. Pwede na. Baka kumikita rin ng okay ito eh. Kaya lamang, pati na yung nagpupulot ng bote at saka ng garapa, dadalhin doon sa junk shop, kasama na employed na sila. Ano ang ibig kong sabihin dito? Ang karamihan dito sa mga underemployed, ito yung mga naandyan sa kalsada. Hinahanap ko nga yung nagnanakaw ng mga cellphone, iPhone na bumabalandra sa mga jeep. Baka kasama eh. Doon sa underemployed eh. Kabilang dito 7 million, ayon sa record nito ng Philippine Statistics. Out of 50 million na may trabaho, kasama rito ang 7 million na underpaid or underemployed. Kaya kung titignan natin maigi mga kababayan ko, even in the recording, maraming pandaraya tayo nakikita. Lalo na dito sa job placements, natandaan ninyo nitong nakalipas na January. Merong isinagawa ang DOLE, Department of Labor and Employment, na job fair. Remember that? January of this year. Ilan ang bumagsa doon na naghahanap ng trabaho? 29,000 seeking jobs. Ilan ang nabigyan ng trabaho? 3,000 lamang. Bakit ganun? Bakit ang hirap hanapin ng trabaho? Nakatapos ka naman ng college. Anong hahanapin sa iyo? Kailangan ng diploma. Kailangan ng NBI clearance. Kailangan ang references certification na galing kung kasinong pulano. Kailangan politiko. Ang nakalagay doon, recommended by Congressman so-and-so, bago ka makahanap ng trabaho. Pero, kung kakandidato ka, hindi mo kailangan ito, hindi mo kailangan ng clearance. Wala, hindi yan eh. Miyembro ka ng dynastiya, eto na ngayon. Dynasty eh. Alam ba ninyo na ang record ng ito record ng Ateneo School of Governance. Record ito ng World Bank. Record ito ng International Funding Organizations. Meaning to say, yung mga nais-invest sa Pilipinas. Ano ang mga records nila? Nakatakot ang Pilipinas. Sabagat ang corruption sa Pilipinas is 70%. Ang politika, ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas ay itong masaklap. Controlled by political dynasties. Kaya pati yung hiring ng mga empleyado, pati ang direksyon ng edukasyon, kontrolado ng politika. At ang politika sa Pilipinas, kontrolado ng political dynasties. Sabi ng Ateneo School of Governance, yan ay 2022 report, panahon ni Rodrigo Duterte. Nakakatakot.
Sabagat ang politika, ang dinastiya, ang politika sa Pilipinas na kontrolado ng dinastiya ay siyang number one na dahilan ng rason ng corruption sa gobyerno. And there is confirmed by the World Bank, by Transparency International, and by Human Rights International Organization. Corruption sa bansa. Dahilan sa political dynasty. Kaya yung mga Pilipino na ang orientation ng nanay ng tatay, mga anak, mag-aral kayo. Kasi yun lang ang pag-asa natin para tayo ay umahon sa kahirapan. Di ba? Yun ang sabi ni nanay, yun ang sabi ni tatay. Mag-aral. Kaya lamang dahilan sa kontrolado ang politika, ang gobyerno ng Pilipinas ng mga political dynasties. Anong ilalaban mo sa mga ito? Nag-aral sa Harvard, kahit fake ang diploma, nag-Harvard naman yan eh. Pagkatapos sapagat ikaw ang tingala, doon tumitingala doon sa mga nag-aral sa abroad, pagdating ng eleksyon, kakatukan ka riyan, bigyan ka ng isang salop na bigas, 3 kilo ng 3 piraso ng tuyo, mati ka na. Tanggapin na lang natin ito, mahirap tayo. At least may makain man lang tayong masarap-sarap ngayon, isa sa isang eleksyon. Marami sa Pilipinas. Ito yung mga dokumentadong report. Ang mga area sa mga lugar sa Pilipinas, kontrolado totalmente ng political dynasties. Tingnan ninyo itong records na nakuha natin dito. Political dynasties in the Philippines. Sila ang mga may-ari. Naalala ko tuloy ang Catanduanes. Naalala ko ang Masbate. Sila ang mga may-ari ng mga gas stations. Sila ang may-ari ng mga fast food chain. Ang iba'y may mga ari ng bangko. Dominado nila ang industriya, ang negosyo sa kanilang lugar. Dominado ni Governor kasi ang asawa niya ang mayor, ang anak niya ay konsehal. Dynasty sa kanilang lugar. Kaya yung mga nais magnegosyo roon, wala na. Kaya kung titingnan ninyo, ayon pa rin sa report ito maging ng Ateneo School of Governance. Ano ang report nila? Ang medyo maluwag-luwag lamang na pinapasok ng mga international investors ay ang Metro Manila area. Bakit? At least may mata at may tenga ang tao kasama ang mass media riyan. Pero lumabas ka ng National Capital Region, lumabas ka ng Metro Manila, walang mga international investors doon. Bakit? Dadaan sila sa butas ng karayong kasama na ang paglagay bago makapagbukas ng negosyo. Bakit? Sabagat si Mayor na asawa ni Governor na ang anak ay nasa Senado at ang kanyang panganay na anak o si tatay ay nasa Kongreso, kontrolado nilang politika sa kanilang lugar. Sila ay may hawak o kaya may negosyo ng gas station, may negosyo ng groceria, may negosyo ng mall, may negosyo ng lupa. Paano ka makakapunta riyan? Dadaan ka sa butas ng karayom. Kaya yung mga negosyante, international investors, wala. Kaya ano ang kinakahinat na ng mga mamamayan natin riyan? Kahirapan. Bakit? Walang pag-asa. Nag-aral tayo, education, the basic need para umahon sa kahirapan, sabi ni nanay, sabi ni tatay. Mag-aral. Pero paano mo masasalungat, paano mo mabubunggo ang mga educated na mga uneducated? Sila ang may control. Kailangan natin halimbawa siguro para mas maliwanag.
political dynasties belonging to one family. Ang isang probinsya, ang isang munisipyo, o kaya ang isang rehiyon. Magbigay tayo ng mga spesifikong mga halimbawa. Sabi ko na nga, sa mga reports, World Bank, Transparency International, Human Rights Commission, or International Organization, and then ito, Ateneo School of Government. Nagkakaisa sila na ang talagang root cause ng lahat ng mga problemang ito. Kasama na etong mga ghost projects na ito ay ang pagbastos, pagyurak, pag-aapak sa tunay na kahulugan ng educated. Pag-asa ng Pilipino, education. Kaya lamang yung mga tao na may hawak ng gobyerno, mal-educated, mal-edukado. Walang pagsunod sa tunay na definition ng tinatawag na katagang educated. May pinag-aralan, subalit kasamaan ang kanilang natutuhan. Political dynasty families, for example. Mga ito, sabi ko na nga kanina, limpak-limpak na pera ang kanilang pinagtatampisawanan. Kaya yung kanilang mga anak pinadadala dito sa London, sa Amerika, nag-aral international, maging sa Pilipinas, international schools. Kaya lamang sabagat sila'y mal-edukado, ang kanilang produkto ay lalong nagpapalubog sa bansa natin. For example, halimbawa na lamang, meron tayong naging presidente, nandoon siya sa Hague ngayon, sabagat pinakialaman ng International Criminal Court ang kawalan ng pagpapairal ng tunay na hustisya sa Pilipinas, gawa ng ang Pilipinas kontrolado ng political dynasty. So the International Criminal Court has no trust, walang paniwala sa katarungan sa Pilipinas. Kaya't maging yung mga biktima ng extrajudicial killing, doon na humingi ng tulong sa International Criminal Court. Sa awa ng Diyos, sa tulong ng may kapal, nandoon nadala ang inyong dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Pero bakit nagkaganon? Sabi natin, sabi ng mga magulang natin, mag-aral ka, Nonoy, mag-aral ka, Ineng, kasi yun lang makakaahon sa atin sa kahirapan. Nag-aral. Kumuha ng mga kurso na makapangyarihan, na magagamit. Abogado. Magaling Prosecutor pa man din. Kaya lamang yung mga educated na ginagamit ang kanilang edukasyon sa mga masasamang mga paraan, masasamang mga kaalaman, yun ang nagbubunsod ng kahirapan sa ating bansa. Saan ka nakakita na edukado, ha? Nag-aral UP, nag-aral kung saan-saan, humawak ng pwesto sa gobyerno dahilan sa kanyang kaalaman. The sad thing is, ginamit niya sa kasamaan ang kaalaman na ito. Resulta, ito ang pinamamayagpag niya sa mga Pilipino. Ito, sabi ko, oy, kayong mga tambay dyan, pag dumaan niya ang obispo ni hold up pa yan, marami pera yung putang ina niya. Patayin mo. Excuse the word. Patayin mo yung lahat obispo dyan, mga inutil yan. You don't have to go to church to pay for these idiots. Mga obispo ninyo, patayin ninyo, walang silbi yung mga niya. I-advance ko ng konti. Puro mura ito Putang ina. Sabihin ko, lightning, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irihis. Ang iba yung mga Santa Catalina, Santa Ana, wala yan. Sino yung si Santo Tomas? Hindi kayo nakakatulong, daldal kayo ng daldal. Ipainom ninyo, daldal kayo ng daldal yan Tapos kayo with all the pageantry and ceremony, pag gold pa kayo ng mga chalice. San Pedro ninyo may manok pa.
Putang ina, umakyat yung manok sa langit. Yan, presidente yan. Naging presidente ninyo yan. Kung ikaw ay sumunod sa mga paalala at reminders at kahilingan ng mga magulang mo, anak, mag-aral ka, sabagat yun lamang ang ating pag-asa na makaahon sa buhay. Pagkatapos marinig mo ang inyong presidente, mind you, ang kapangyarihan ng bansa nasa kanyang kamay. Maririnig ninyo yung mga katagang ganyaan. Iniisip ninyo, natutuhan niya ba sa paaralan yung ganyan? O natutuhan niya ito sa ibang klaseng environment? Ibang klaseng kapaligiran? Ibang klaseng influensya? Remember, ang education, ang kaalaman ay hindi lamang sa loob ng paaralan. It's only a percentage of education that we gather at sinisilid natin sa ating utak. Ang paaralan ay binibigyan lamang tayo ng giya, ng guide, kung alin ang tama, alin ang maganda, alin ang karapat-dapat, alin ang kapit-apitagan. Kaya lamang sa inyong naging presidente, sa tinig lamang, wag na sa mukha, sabagat baka kayo'y masuka. Sa tinig na lamang. Yung ba ay edukado o mal-edukado? Naturingan pa man din. Naturingan pa na nag-aral University of the Philippines. Professional. From 1996, nagtiwala sa kanya si Corazon Aquino, ginawang appointed mayor or governor, head ng Davao. Sabagat naniwala ang dating presidente ninyo, si Cory Aquino, na baka pwede ito hindi niya alam na iba palang edukasyon ang kanya natutunan. Kung yaan ang pamunuan ng isang bansa, anong influensya, buti na lamang 6 na taon lamang, na pinakikinggan ng lumalaki, tumataas, nagkakaedad na mga bata. Anong klase na edukasyon binigyan pa ninyo ng trauma ang utak ng mga bata na naririnig ang presidenteng ganyan ng mga kataga? Iba sa itinuturo sa loob ng paaralan. Ngayon, meron kayo, vice presidente. Naglalamyer na sa ibang bansa sapagat hindi siya pwedeng mangampanya sa kanyang mga pangarapin sa buhay sa mga darating na panahon. Doon siya, sa labas. Sabagat doon ay hagip yun ng propaganda ng Chinese Communist Party. Nabasa ko dito ang issue ng China. Intensifying propaganda machineries by employing foreigners, especially in Southeast Asian countries. Binabayaran nila hindi na 5 cents organization. Triple na. Kung sa conversion sa Philippine money, thousands of Philippine peso ang tinatanggap ng mga bloggers, propagandista ng Chinese Communist Party. At yun, ang ideolohiya na ginagamit nitong political dynasty ng mga Dutertes. Kaya maging yung kanyang anak, ang inyong vice presidente, ano ang namumutawi sa labi rin ito? Educated or mal-edukado? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka, hindi ka pala marunong. Huwag ka mag-alala, ma'am. Ito pakinggan niyo. Sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Vice Presidente ninyo yan. San Beda College, majoring in BS Respiratory Therapy. Graduated 1999. Lumipat sa San Sebastian College sa Recoletos.
kumuha ng abogasya. Hindi kaya pinag-iisipan ng mga miyembro ng Philippine Bar Association na alisin ito sa kanilang ranggo? Ang sama, mal-edukada. Sabi ng tatay ko kapag nakakarinig ng ganyang uri ng pagkatao ng araw, halika nga rito, mal-edukado ka. Yun, nag-aral yan, San Beda, vice-presidente ninyo. Yun ang produkto ng mga political dynasty diyan sa Pilipinas. Meron nga riyan, pinagpipitaganan, mantakan mo Education, University of Philippines, Diliman, Quezon City. Nag-aral pa abroad. Senate President ninyo, Francis Chis Escudero. Pero hindi niya alam ang definition ng isang kataga. Sensitibo pang pwesto sa mga batas sa Pilipinas, the Philippine Constitution. Enseguida, hindi niya matutuhan ng definition. Nag-aral, abogado. Naging congressman, naging governor, naging senador, etc. Ang abogado, magaling di Campanilla. Pero isang kataga sa English dictionary, hindi niya. No, hindi lamang ito mga kababayan ko. Tingnan ninyo, political dynasty. Sa 82 mga probinsya riyan sa Pilipinas, 82 provinces composing the Philippine Islands. 71 rito pinatatakbo ng political dynasty sa bansa. The great majority dito ay mga edukado, nag-aral, elementary, high school, college sa mga dekampanilyang mga paaralan. All throughout the country, ang records nila. Ang pamilya nila, dekampanilya. Kaya lamang sa definisyon ng education and educated, doon sila na-discarril. Makakuha ng edukasyon, remember, nais ko lamang liwanagin ng edukasyon hindi lang ho sa paaralan. Ang total education ng isang tao to be called an educated man. Ang knowledge nito, ang kaalaman nito, kombinasyon ng mga nakalap at nakita at narinig niya sa eskwelahan, sa kanyang kapaligiran at sa kanyang pamilya. Now, yung tatay, yung example natin kanina ng inyong naging dating presidente, ang namutawi sa kanyang utak ay ang nakita niya sa mga sanggano sa kalsada. Kaya naman, sa kanyang pagtatampisaw bilang mayor ng Davao, ang mga koneksyon na kakabit ng kanyang mga pangalan, mga anong tawag niyan? Mga sindikato ng mga kriminal. Iniuugpong sa kanilang mga pangalan. Yung mga drug lords, iniuugnay sa kanilang mga pangalan. Yung mga magnetic lifters, iniuugnay sa kanilang mga pangalan. Yun ay dahilan sa dominasyon, dominated, political dynasty-dominated atmosphere. Yan ang sistema ng ating gobyerno sa Pilipinas, mga kababayan ko. At hindi lamang yan confined sa Davao, hindi lamang confined sa Metro Manila, sa Bulacan, sa Sorsogon, 82 provinces in the Philippines, 71 political dynasty managed. Buti na lamang, siguro magandang mabanggit, mabuti na lamang na ibinasura ng Cebu, ibinasura ng Catanduanes, ibinasura ng Laguna, ibinasura ng Marinduque ang mga nais pang mamayagpag na mga dynasties sa kanilang lugar. Sa nakalipas na eleksyon, hindi nila inihalal. And I hope magsilbing halimbawa ito sa ibang panig ng ating bansa. Of course, ang Batanes, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, Kalinga, Bulacan, Agusan del Sur, ang mga ito ay patuloy na umiiwas sa mga dynastiya.
Salamat sa kanila. Sana ang iba pang bahagi nito ay magising din. Sapagkat kung ito ay nananatili, siguro, kagaya halimbawa sa Kongreso. Now, pumunta tayo sa Kongreso. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, sa mga representatives natin sa Kongreso, 253 ang mga congressmen natin, 253. Out of that number, 216 ay nabibilang sa mga political dynasties. Nawalo ang koneksyon ng mga dynasties na ito, ang control nila sa kanilang mga lugar. Like for example, ang mga anong tawag niyan? Mga nasa Kongreso. Villafuerte, for example, sa Camarines Sur. Simula pang ako ay naandyan 60 years ago, naandyan na ang pangalan ng Villafuerte. Hanggang ngayon, ang Camarines Sur, tingnan ninyo ang kalsada. Kayo nang makapagsasabi. Kung kayo ay magagawin riyan, kayo na makapagsabi. Ang airport ng Nagasus, patawarin tayo. Third class. Kung may third class, baka pwede pang fourth class o fifth class. Napakatagal na yan. Ang Kongreso ng ang mga congressmen control ng Camarines Sur, yung pamilya nila. Ang mga kalsada, mahihiya ka magdaan eh. One-way lane na nga sa magkabila ang panig. Warat pa. And then comes Public Works, Department of Public Works and Highways. Ito na ang koneksyon ng edukasyon, ng edukado, patungo sa political dynasties, and then graft and corruption. Kagaya na nasabi ko sa inyo kanina, records ng Transparency International, record ng World Bank, record ng Ateneo School of Government, record ng department, wag na ang department, hindi nila amin ito eh. Record ng COA, Commission on Audit. Tingnan ninyo ang mga namamayagpag sa graft and corruption cases ng Pilipinas. Karamihan dito controlled and managed for long years ng mga political dynasties. Yun ang masaklap riyan. Political dynasties. Tingnan ninyo ang mga projects ngayon. Flood control projects. Nasabi ng ating mga retired at mga generals, sabi ng ating mga flag officers ng bansa, Mr. President, wag lang yung expose ang gawin mo. Kailangan, it is a necessity. Bumuo ka ng investigative body na uusig, mangangalap ng informasyon, uusig at magbibilanggo dito sa mga hudas na ito sa gobyerno na nagnanakaw ng pera ng namumulubing Juan de la Cruz. Dapat ito'y pakinggan. Sa mga tingnan ninyong maigi, ang mga pangalan na nasa sangkot sa mga anomalya sa flood control. 15 korporasyon ang may control ng great majority ng flood control sa Pilipinas. Huwag na yung mga kalsada. Ano nga ang sabi ni Mr. Magalong sa mga kalsada? Pakinggan natin si Mr. Magalong. Sapagat ito ang isa sa mga mouthpieces ng mga anomalya sa bansa. Sa kalsada, naglagay lang ng cat's eye. Yung cat's eye, yung ilaw sa kalsada. Tapos, alam mo ba yung presyo ng isa niyan? 11,720. Bawat isang piraso. When in fact, ang total cost lang yan, including installation at tax, is just 1,800.
So isipin mo, 9,900 pala ang markup ng bawat isang piraso. Ilang millions ang binili. Sa bawat million, that's 9.9 billion. Ilang millions and millions of pieces ang binili nila nationwide. Yung road safety device, nakita mo yung yellow barrier sa mga kurbada. Kundi yun, isa rin yun. Isipin mo, ang cost nun is 121,330. Hindi nila pwedeng, hindi nila pwedeng i-contest yung cost na yan because I have all the documents eh. Nandun yan sa detailed unit price analysis at yun ang contract price. So 121,330 per meter. When the cost of that is just 255, pinakamahal na ngayon, $255 per meter. Sabihin na lang natin na plus logistics, plus tax, 20,000. So ibig mo sabihin per meter, ang markup nila 100 meters, 100,000. Ilang kilometers, per kilometer, 1,000 meters. So ilang hundreds of kilometers ang nilagyan nila. Alam mo ba, dapat kurbada lang lalagyan. Pati diretso ng kalsada nilagyan nila. In the same manner na yung cat's eye, pwede naman gitna lang at 10 meters lang pagitin. Ang ginawa nila, para mas marami silang bibilhin, ginawa nilang 2.5, ginawa nilang 5 meters. Tapos nilagyan na nga nila sa gitna, nilagyan pa sa kaliwa, nilagyan pa sa kanan, para mas maraming bibilhin. Kita mo yung Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Sa kanya mga dokumento, sabi niya, political dynasty. Ano ang sabi nitong report? Kontrolado nila ang mga contractors. Kontrolado nila ang mga sangay ng gobyerno. From judiciary, kongreso, executive. Nandiyan kontrolado ng mga dynasties. Kaya walang checks and balances. Pag wala nito mamamayagpag sa pagnanakaw, ang mga ito, mantakan mo mga congressmen, mga senador, sila ay may control sa mga contractors ng flood control lamang ito muna. 811 billion flood control projects. 811 billion. Hawak ng ilang mga kongresista at ilang mga senador. Ang masaklap nito, maging ang Speaker of the House, Martin Romualdez, ay hindi ligtas sa mga nagtuturong kamay ng taong bayan. At hindi lamang ito, huwag nating isantabi, huwag nating kalimutan yung mga confidential funds, yung mga anomalya ng mga sitsiriya sa tanggapan ng Vice Presidente. Dahilan sa pamamayagpag, dahilan sa kontrol nila sa tatlong mahalagang sangay ng gobyerno. Hindi lamang tatlo. Magtakay mo maging Supreme Court. Maging Supreme Court ay nandiyan nakaturo ang kamay ni Juan de la Cruz, nakakutsara sa proteksyon sa mga political dynasties. Kaya ano ang sabi ng ating pamunuan ng simbahan? Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pinuno na Cardinal David. Nananawagan sila, meron silang pastoral letter. Ito ay may isang buwan na ang nakalilipas na kanilang pinalabas. Panawagan nila sa presidente. Sabagat ayon kay Cardinal David, kailangan pangalanan natin ng diretsahan kung ano itong mga anomalya na ito. Sabagat itong mga anomalya na ito, ang mga dynastiya na ito ay laban sa kahirapan, laban sa mga naghihirap na mga Pilipino. It is a betrayal of public trust. It is a mockery of justice. Pagbastos, pagtuya sa katarungan para sa mga mamamayang Pilipino. Yun ay panawagan ni Cardinal David sa ating pamahalaan. Hindi sufisyente na tayo ay nagbulgar, tayo ay naglagay ng Presidential Complaint Center, isumbong sa Pangulo. Hindi ito sapat. Hindi rin ito sapat na
ini-address natin sa ating SONA na mayroong mga anomalya sa flood control. Sa mga dyan ng starring issue ngayon, paano yung mga hindi? Paano yung mga kalsada? Paano yung mga industriya na pinamamayagpagan ng ating mga political dynasty kings and queens? Flood control na lamang. Makikita ninyo ang epekto ng mga dynastiya na may control sa kanilang lugar. Ako halimbawa, contractor ako. Ang aking kapital ay konti lamang. Magkano ito? Asa na ba yun? 260,000 ang aking kapital. Pero meron akong construction company. 260,000 ang aking kapital. Pero may kaibigan ako. Katunayan, pinangampanya ko siya noong eleksyon. Isa siyang kongresista. Ang kanyang pamilya ay siyang namahala sa aming probinsya sa loob na ng 50 dekada o 5 dekada, 50 years na kinontrol niya ang aming probinsya. Kaya ang tao laging sa kanila pumupunta, humihingi ng tulong. Ang kapital ko, 260,000 sa construction company. Punta ako ngayon doon kay Congressman X. Hindi ko man sabihin na ako ay kaalalay mo sa pag-eleksyon, kaya ka nanalo. Kailangan ko ang tulong mo. May project ditong road improvements. Sabi ni Congressman, pero wala naman tayong, walang tulay Bakit ang proposal mo tulay? Ay, di bali, sir. Lagyan natin ng tulay. Di hukayin natin yung gitna at lagyan natin ng tubig. Ngayon, multi-million ang kanyang mga project sa gobyerno. Meron pa rito. Ito, isa ito, ito real. MG Samidan Construction and Development Corporation. Ang kapital nito 250,000 lamang. Kapital sa construction company. Ngayon, ito na ang ika-12 na pinakang malaking construction companies involved in flood control. Nanalo ito ng 58 contracts. Ang total ng kanyang kontrata, 5 billion 200 million pesos. Ito ang pinakang malaki nitong mga deals na andyan sa Cordillera region. Meron siya sa Abra, meron siya sa La Union, meron siya sa Mountain Province, meron siya sa Benguet, meron siya sa Pangasinan. Total number of projects, 58. Initial business capitalization, 250,000. Bakit siya nagkamal ng bilyon-bilyon na halaga? Sabagat siya ay malapit na kaibigan at ka-amistades ni Congressman Yap ng Benguet. Eric Yap. Hindi natin sinasabi na may magic na nangyari sa pagitan ng dalawa, pero yan ay kontratado sa ilalim ng jurisdiksyon ng isang kongresista. I-multiply mo yan ng several times, that will cover the entire Philippines. Mga congressmen, mga senador, mga politiko, mga political dynasties. Lahat ng mga ito ay mga edukado. Lahat ng mga ito ay mga pinag-aralan, nag-aral pa abroad. Hopefully, sana, sa haba ng kwentuhan natin na ito, napaliwanag ko sa inyo kung ano ang pagkakaiba ba o may similarities ba sa edukasyon at saka sa edukado. Education and educated. Ano ang diferensya? Ano ang pagkakaiba? Alin ang tama? Magnakaw ba muna bago tumakbo? O kaya tumakbo muna bago
magnakaw. Mga kababayang huminamahal, lahat ng ito ay hindi natin mababago, hindi tayo magiging parte ng pagbabago kung tayo ay mananahimik. If you see something, please say something. Kung kayo'y may nakikita riyan na kahit na anumang anomalya, magsalita tayo. The power of social media is unlimited. Walang limitasyon. Ang daigdig ay nakakaalam sa nangyayari sa inyong barangay. Use the social media. Sabi nga nitong isang pare na napakinggan ko noong linggo, sayang at Sabado ang programa natin, si Father Angel Lorenzo Dorozan, isang Bicolanong pare. Ang kanyang subject sa kanyang sermon noong Sunday ay may kaugnayan sa pagkakaisa. Pakinggan natin. Meron akong maliit na clip dito, maiksi na clip. Pakinggan natin at baka tumanim sa ating isipan. Conflict. But in a way, the Lord is telling us that conflict is sometimes necessary. If we truly want to choose what is good and follow Jesus, take a stand and disagree with others. We cannot always be politically correct. We see this reality in our daily lives. Silence feels easier, but it only allows dishonesty to continue. There you are. The culture of palakasan and utang na loob stops him from speaking out against abuse or corruption. Nananahimik na lang. Si boss yan eh. Sensitive issues like favoritism or even abuse are often swept under the rug. We say, wag na lang para walang gulo. Sadly, my dear friends, this culture of silence is also found in institutions and even in the government. Psychologists call this groupthink, when loyalty to the group matters more than the truth. And that is why Jesus challenges us today. Discipleship is not about keeping a fake peace. It is about standing for truth and justice. If silence covers dishonesty, covers injustices, then that peace is false. My dear friends, as followers of Christ, we are called to speak the truth with love. Let us have the courage to stand for the truth. For only then can we share in the true peace that Christ brings. We all stand and we profess our faith. Thank you. Yan si Father Angel Lorenzo Dorozan. Sa kanyang sermon dun sa simbahan ng Our Lady of Peñafrancia sa Naga last Sunday. Say something. You see some insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Yan ang ating tinig ng bayan, mga kapitbahay. Yan ang opinyon ng nakararami. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Isa pong paglilingkod natin sa ating mga minamahal na mga kababayan. Public Service. Ang malawak nating pakikipag-ugnayan para sa malawak na kaalaman. Ugnayan, pakinggan. Yan ay dahilan sa ang ating puso ay laging sa inyo. Puso ko, sa bayan ko. Dito lamang yan sa ating Fun Saturday Live. Fun Saturday Live.